Kamusta air signs? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang kapalaran mo gamit ang Tasa reading. Pasensya na kayo guys kung hindi nyo masyadong makikita. Ipapaliwanag ko na lang sa iyo. May tubig na natira kaya iniikot ko. Maganda yung nagiging simula ng buhay mo sa career o kaya sa negosyo. At saka kahit na may mga mahirap na simula or trials na dumarating sa buhay mo ay nakakasurvive ka. At saka meron kang napapakawalan na pagkakataon dahil na rin sa meron pang ibang sitwasyon na dumarating or humahadlang. Kaya mag-set ka ng clear goal para kapag may dumating na oportunidad ay mabibigyan mo to ng pansin. May magandang blessing na dumating sa iyo. Pwedeng person ito or tinulungan ka ng spirit guide mo na makaahon sa problems. At saka, 2 beses ka nang tinulungan ng spirit guide mo. Kaya pala nasasabing nakakasurvive ka anuman yung problems mo. At saka, meron ka ulit bagong sisimulan. At pinapakita rin sa tasa na ito na ang ilan sa inyo, second life mo na ito, merong muntikan na aksidente or nagkaroon ka ng sakit na muntikan ka na. Yung bang matapos yung buhay mo. At saka kilala ka sa lugar nyo. Pwedeng marami kang kaibigan or dahil sa meron kang magandang nagawa sa sarili or sa lugar. At ito yung nagiging daan kaya hindi ka makatanggi sa mga taong humihingi ng tulong sa'yo. Hindi naman to sobrang hirap, mga simpleng pangangailangan. At saka yung bago mong sisimulan sa buhay, hindi na to connected sa past mo, bago na ito. Sa financial, sakto lang. Kumbaga hindi ka masyadong mamomroblema at saka magtutuloy-tuloy yung trabaho mo. At saka pinapakita rin na magkakaroon ka ng magandang koneksyon sa kapwa. At meron ka ng brighter future kasi pagkatapos ng bagong oportunidad, meron ulit bagong darating. Kung naging smooth yung daloy ng financial mo, itong mga susunod na buwan o kaya taon ay magtutuloy-tuloy na maganda na yung magiging daloy. Meron kang bibili na gamit na para sa pangkalusugan. Pwedeng pang-check ng blood pressure, treadmill o kaya musical instrument. At saka dreamer ka. Iniisa-isa mong tuparin yung mga pinaplano mo. Kumbaga, ginagawan mo ng aksyon. Hindi pangarap lang. At saka, magsishare ka rin ng idea sa close friend mo or best friend mo ito. May posibilidad din na loved ones mo ito na handang suportahan ka. Meron din person na merong bagong sisimulan kasi hindi mo na nakikita ng saya yung karir mo. Gusto mo naman ibang karir ang tahakin or negosyo. At saka hanggat maaari, matulog ka na pahinga talaga yung isip mo. Hindi yung marami kang masyadong iniisip. Hindi ka makatulog ng mas malalim ba. At saka napansin ko lang guys na meron kang talent. Pwedeng magaling kang sumayaw, kumanta, or magaling ka sa pagluluto or drawing. Sa bagay, may pinakita na musical instrument, gitara yung pinakita eh. Ngayon naman guys, gamit ang mystical cards, alamin natin kung ano pa yung ibang detalye. Para sa mga hindi nakakaalam, pasensya na kayo guys kung matagal akong hindi nakapag-upload kasi pinagpahinga ko tong mga cards ko.
Itong card na ito ang nagsasabi na may mga sitwasyon sa buhay mo na nakikita sa personal na okay ka pero deep inside ay sugatan na yung puso mo. Merong person na bully at merong mga sitwasyon na hindi makatarungan. Mukhang hindi mo rin ipinaglalaban yung sarili mo. At itong next card ang nagsasabi na kung ano man yung sitwasyon na pinagdaraanan mo ay tinutulungan ka ng universe or ni God. Napapansin mo rin na yung mga taong gumagawa ng hindi maganda ang tingin mong mas sinuswerte pa, pero hindi, mas swerte ka. Kasi kahit sa cards na ito ay pinapakita na hindi mo kailangan mawalan ng pag-asa kasi merong bagong simula kang gagawin. At itong card na ito ang nagsasabi na dapat mong ipakita sa kapwa mo yung value mo. Hindi kasi pwedeng tahimik ka lang sa mga sitwasyon na hindi makatarungan. At saka ganun din itong card na ito na merong new beginning sa buhay mo. Konting tiyaga pa kasi makakamit mo ito. Walang imposible lalo na't kung ito yung nakatadhana at saka tutulungan ka ng langit kung ano yung nakalaan para sa iyo. Hindi habang buhay yung pambubuli, worries at problems mo. Kaya pala kahit sa tasa, pinapakita na tinutulungan ka kasi kahit hanggang dito, pinapakita pa din. Siya nga pala para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Alamin natin yung future connection mo sa person mo. Yung nangyayari ngayon, ano yung next na mangyayari, at saka sa future. Babanggitin ko rin yung zodiac sign. The Hierophant, Seven of Swords, at King of Cups. Taurus, Aquarius, at Pisces. Itong cards mo na ito na nangyayari ngayon, pinapakita na yung aura mo mabuti, yung maamoy yung mukha mo, yung hindi matatakot yung tao sa iyo. Kaya nga nakadalawang cards ka na may mga person na nilalamangan ka or may mga nasasabing hindi maganda sa iyo. Mas mukhang kilala ka pa nila kesa sa sarili mo. Yung bang kahit na malate ako, hindi ka magagalit, at saka pagalitan mo man ako, back to normal, parang walang nangyari. Pero base sa mga nauna mong cards, pinapakita na iniipon mo lang. Kapag ka alam mong hindi mo na kaya, doon mo rin nasasabi. Ang ilan sa inyo sa career o negosyo, grupo nyo itong ginagawa. At saka, meron kang person na makikilala sa trabaho mo o kaya kapareho mo ng negosyo na marami kang matututunan sa kanya. Pero dahil nga sa ang trabaho ng ilan sa inyo ay grupo, meron pa rin talagang isang person na hindi nakakasabay. Gagawa ng kalokohan o kaya maninira ng kapwa katrabaho or kanegosyo. At kung re-resolbahan mo itong sitwasyon na ito, kailangan mahinahon at saka gamitin mo yung isip mo bukod sa emosyon. At saka hanggat maaari, kahit na busy ka sa trabaho mo, magbigay ka pa rin ng panahon sa pamilya. Sa mga single, merong relasyon na darating sa buhay mo pero hindi kayo magtatagal.
Kasi malalaman mo na hindi naman pala talaga siya seryoso. At may bagong person na darating na mas aalayan ka ng totoong pagmamahal. Ito muna yung alamin natin kung ano yung message ng person mo or yung totoong feelings niya sa iyo. Itong person mo, nakikita niya yung kabutihan mo at saka yung pagmamahal mo sa kanya. Kasi itong person mo, kahit siya, ayaw din niyang itolerate yung mga hindi niya nagagawang maganda sa iyo. Katulad nitong drama. Alam niya yung mali niya pero hindi siya aminado sa harap mo. At takot din itong person mo na baka iwan mo rin siya dahil sa mga kahinaan niya. At mukhang hindi ka rin makatanggi sa person na ito base sa card, itong last card. At saka, ang pinapaunawa sa akin ng mga cards na ito, merong personal problems yung person mo na kahit siya hindi niya matugunan kung ano yung dapat niyang gawin. Kasi ang ilan sa inyo, merong person na hindi nagiging tapat sa iyo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, sa umpisa ang ganda ng relasyon nyo, pareho kayo ng goals. Pero unti-unti mong natutuklasan kung ano yung mga sekreto niya at saka panlilin lang na nangyayari. Kaya lang sa image ng person mo, hindi makita sa itsura niya na mapanlin lang siya. The Sun in reverse, Five of Pentacles in reverse, at the Star in reverse. Hindi ko sasabihin yung zodiac kasi nakabaliktad siya. Kung meron ka mang sitwasyon na kinakaharap, para maging maganda yung resulta, kailangan ng effort. At kung nag-effort ka na pero wala pa ring magandang naging bunga, kasi hindi pa panahon. At saka iwasan yung pagiging negatibo, kasi ito yung mas magdadala sa'yo ng malabong kasagutan. At kung ano man yung problema mo, matatapos yung mga mahihirap na sitwasyon. Magiging positibo yung pagbabago. At saka ito yung panahon na marirealize mo yung halaga mo. Pinapayuhan ka rin ng mga cards na huwag mong isipin kung ano yung sasabihin ng iba. Importante kung ano yung totoong nararamdaman mo sa situation. At kahit dito sa card na ito ay pinapakita na meron kang talent na hindi mo na-develop. Hindi pa naman huli yung lahat kasi ipinanganak kang talented. Sa financial, huwag ka masyado mag-worry. Kailangan mong umaksyon kasi magiging maganda yung financial mo. Magiging stable at saka mareresolbahan mo din yung iba pang problema sa financial, lalo na kung meron kang hiniraman. At saka itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na maganda yung pasok ng financial sa iyo. Kaya ilaan mo ito sa mas ikakaunlad pa. Para sa ilang single, ipakita mo yung totoong ikaw at saka i-enjoy mo yung pagiging single mo. Kasi mamimit mo yung potential person na makakarelasyon mo sa hindi mo inaasahang lugar at panahon. Ito yung message ng person mo. Ibig sabihin, kahit na merong mga sitwasyon na hindi ka maintindihan sa kanya, maganda pa rin yung pakikitungo mo, andun pa rin yung pagmamahal mo. At dito na may pag-amin sa person mo na magulo talaga yung buhay niya, kahit yung isip niya or direksyon na tinatahak. May feelings pa rin itong person na ito sa iyo. Kahit na hindi maganda yung trato niya, katulad nito, na may mga panahon na gusto niyang
ibalik sa umpisa. Na para mas naayos niya ba yung buhay niya. At hindi naging magulo ang relasyon niyo or connection. Gusto nang mabago ng person na ito yung sitwasyon niya at kahit yung sarili niya. Nahihirapan na siyang ituwid yung mga pagkakamali at tingin niya hindi siya yung makakapagpasaya sa iyo. Mukhang immature, hindi kontento at saka kulang sa understanding yung person mo patungkol sa buhay, pati na rin sa love. Kapag may pagkalito, magsimba or magdasal para kumalma yung pakiramdam. Ang ilan na nasa relationship, hindi tinupad ng person mo yung mga sinabi niya sa iyo or hindi na natuloy yung kasal niyo. Ang ilan sa inyo hindi na natuloy yung relasyon kasi ito na yung pakiramdam mo dahil sa nagiging malamig na siya sa iyo. Pwede pa namang ayusin ito pero yung isa sa inyo yung talagang gusto nang bumitaw. Guys, general reading ito kaya kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo at ikaw na rin magpalit kung si person mo ba ito o ikaw. Nine of Wands, Knight of Swords, at Page of Pentacles. Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Pinapakita sa mga cards na ito na naninindigan ka sa mga prinsipyo mo. At ang gusto mo, makuha mo yung karapatan mo or hustisya na makukuha mo naman. At kung gusto ng person mo na tapusin yung relasyon nyo or connection, gusto mo malinis, yung tapos na talaga. At ang importante sa'yo, na pareho kayong maging masaya, na pareho nyong natutugunan yung pangangailangan o responsibilidad na naiwan kung meron man. Sa kalusugan, nakadalawang cards ka na nagkaroon ka ng sakit, nakipaglaban ka talaga dito. Na para gumaling ka kaagad, pero dalawang cards na yung nagsasabi na merong positive news na pagbabagong mangyayari at yung positibong mangyayari sa kalusugan mo, yung bang matagal ka bago magkakasakit. Kasi yung naranasan mong sakit, hindi basta-basta. Buti na lang natulungan ka ng spirit guide mo na makarecover. Wala nang dapat ikabahala pero kailangan pa rin ng pag-iingat. Yung limitasyon ba sa mga ginagawa or kinakain. Para sa mga single, huwag ka matakot na baka lokohin ka lang nung mga magkakagusto sa'yo. Yung dumarating na pagkakataon sa love ay tanggapin mo kasi kailangan mo itong matutunan. Paghahanda yan para sa pangmatagalan na darating na relasyon. Di ba nga sabi ko sa'yo, meron pa rin gusto itong person mo, yan yung feelings niya, na hindi ka pa rin mawala sa isip niya. Alam niyo guys, ang mahirap kalaban ay yung sarili, tsaka yung nararamdaman. Hindi alam tuloy ng person mo kung paano niya ipapaliwanag yung sarili niya or kung paano niya ipapakita sa'yo na sincere na siya sa mga gusto niyang gawin, na nagsisisi siya, na gusto niyang maayos kayo ulit. Marami kasing pagkukulang itong person na ito sa iyo. Mukhang natatauhan na ulit yung person mo. Yung feelings niya, pinipigilan niya. Mukhang may nasabi ka sa person mo na nakapagpagising sa kanya. Yung akala niyang inosente, strong pala yung personality. Kung noon, madali kanyang napapasunod, ngayon nahihirapan na siya na gawin ito.
Nananatili kasi sa isip mo yung mga nagawa niya sa'yo sa nakaraan. Ang gusto ng person mo, yung kayong dalawa lang yung mag-uusap, hindi yung merong namamagitan or sa husgado. Kaya kung mapapansin mo sa mga cards, nag-iba yung timpla niya. Kumbaga, nakapag-isip-isip. Haharapin niya na kasi yung resulta ng mga decisions niya. At saka sa mga nasa relationship, yung future connection niya ng person mo ay nagkakaroon ng matinding battle, trials, at isa sa inyo ang gustong magkaayos kayo muli. Na kahit hindi na relasyon ang maging sentro kundi kasunduan. Itong final card ay Three of Swords, Libra. Itong card na ito ang nagsasabi na natututo ka na sa bawat challenges na dumarating sa buhay mo at mas ginagamit mo na yung isip mo kaysa sa puso, lalo na sa mga taong sinubukan yung pasensya mo. Pero kahit na ano man ang emosyon mo, gusto mo manaig yung fairness, hindi sa katulad ng iba na unfair yung mga ginagawang desisyon sa iyo. At saka, malalagpasan mo na yung akala mong hindi mo malalagpasan na painful na situation. Wala na makakapagpigil pa sa mga decisions mo at saka sa kalayaan mo. Makikita mo pa rin itong person na ito sa personal or sa panaginip mo, pero ikaw na yung may hawak ng power sa mga decisions mo at gusto. May babalik mo na yung dating ikaw.